Tinanong ho natin si Wikipedia, si Gemini, no, kung ano nga ba ang mga nagawang proyekto ni Digong sa Legazpi City ng Albay, Bicol Region. So ang sagot nga niya dito ay mga pambansang proyekto. Ang administrasyong Duterte ay kilala sa Build program na malayang mapabuti ang infrastruktura sa buong Pilipinas. Maaaring may mga proyekto sa infrastruktura na naipatupad sa rehiyon ng Bicol kung saan matatagpuan ang Legazpi City. Kasama dito ang mga kalsada, tulay at iba pang mga proyekto sa infrastruktura. Ang paglaban sa ipinagbabawal na droga ay isa rin sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon. So ibig sabihin marami talagang mga drogista rin talaga sa Bicol, no, sa Albay, lalo na sa Legazpi. Kaya ang mga operasyon laban sa droga at mga programa sa rehabilitasyon ay maaaring naipatupad din sa Legazpi City. So yun, mga lokal na proyekto. Ang mga lokal na proyekto ay madalas na pinamahalaan ng mga lokal. Okay, so yun nga, kaya na itanong natin kung meron bang mga proyekto na nagawa si Digong. So yun ang sabi, mayroon daw. Yun ang infrastruktura, mga tulay at mga kalsada. Ngayon, kayo mga taga Legazpi City or mga taga Albay, maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano yung mga proyekto na nagawa at tinapos sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, o kung hindi man natapos sa kanyang termino, at least nasimulan niya, napunduhan at nasimulan at nagawa napunduhan. Kaya eto, natapos na siya sa panahon ni PBBM. Parang sa Sorsogon City lang, for example, 'di ba, yung kailangan sports arena or sports coliseum na pinunduhan niya, sinimulan niya noong 2018 or 2019 ba yun, natapos noong 2020, 2024, 2023, basta ang ganda lang. Oo. So yun lang, makakasagot kasi dyan kayo, no, mga taga Legazpi City, taga Albay, kung ano yung proyekto na nagawa ni Digong sa kanyang time at natapos, at kung ano yung hindi rin natapos na nasimulan lang at na budgetan, nalagyan ng pondo at naipagpatuloy sa term ni or na inaugurate sa panahon ni PBBM. Let me know in the comment box. So ngayon, dito tayo ngayon sa pa rin, Legazpi City Boulevard area or Boulevard. So napag-alaman natin na ito palang Legazpi City Boulevard ay siyang pinakamataas at pinakamahaba ba na boulevard sa buong Pilipinas. So ano ba mga boulevard dito sa Pilipinas na napupuntahan ko so far? Davao City Boulevard, pero yung boulevard kasi sa Davao City, yan parang kalye, no? Hindi siya yung talagang boulevard na baywalk ang style ba, yung datingan. So ngayon, meron sa Davao City, siguro itong magiging coastal road namin dito. Pero syempre hindi pa natin muna yan isama sa magandang boulevard pasyalan kasi nga hindi pa naman natapos. So nga sa ngayon, dun muna ang pangalan, marka, label or record, ibigay mo nasa muna, sa Legazpi City muna ang may hawak sa titulong pinakamataas sa boulevard. At idadagdag ko pa dyan, hindi lang siya pinakamataas kundi pinakamaganda talaga ng boulevard. Marami tayong mga boulevard sa Pilipinas nga. I mean, at least 3, no, yung pagkakaalam ko. Parang meron ko narinig na Sunset Boulevard sa Iloilo City. Sa Bacolod naman, parang meron din silang boulevard doon. Pero di ba parang hindi pa siya tapos. Let me know in the comment box ulit, no? So yun lang, merong boulevard sa Sunset Boulevard sa Iloilo City. Hindi ko alam kung saan banda yun. Yan yung pala, yung parang ginawang parang diversion road or bypass road from Iloilo City papuntang Oton. Okay. So yun, Sunset Boulevard. So pa ba? Davao City Boulevard, Rojas Boulevard ng Manila. So yun, pinakamaganda at pinakamataas para sa pinakamataas by facts na talaga yan, based on facts. So it's the Legazpi City Boulevard. Pero pag sinabi naman pinakamaganda para sa akin, yun pa rin, no, ang Legazpi City Boulevard. Diba ang ganda lang. So ngayon, dito na tayo sa Wikipedia na ho tayo. Tingnan na ho natin yung pagkakakilanlan or yung description or yung kung anong meron kay Legazpi City, kung gaano siya kayaman, kung gaano nga ba siya daming pera, yung kanyang economic activities, kumusta yung population,
yung status nila, no, as a city, as a component city. So dito tayo nakatira for ano, dito talaga 1 year ako mahigit dito ha, nakatira. 1 year mahigit sa Legazpi City. Kaya marunong na ako mag intindi ng salitang Bicolano. Iyo baga. Oo. Maaramo na baka maaramo na ako magano. Itla tama ba 'yo? Matao na ako magano, magtaramon nin Bicol. Iyo ta halo yun baga ako duman. Di man galing. So yun no. Ito paano meron akong idea paano magsalita ng Bicolano. And might as well makaintindi. Okay, so let's go to anong taon pala ako nakatira sa Legazpi City? So that's 2009-2010. Okay, Legazpi City is a component city and the capital of the province of Albay, and according to the 2020 census, it has a population of 209,533. Legazpi is the regional center and largest city in the Bicol region and also in Albay in terms of population. Okay. Largest regional center, largest city, okay, in terms of population. So okay, mas maraming tao sa Legazpi City compared to Naga City. Okay. So dito sa ano pala, Bicol region, linawin ko lang ha, meron silang 6 na probinsya. That's Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Albay, and Sorsogon. So every province meron silang kabisira, no, or capital town. So from Camarines Norte, that's Daet. In Camarines Sur, it's Naga. Naga, hindi naman siya, di ba, pag sinabing capital center or ano, pag sinabing provincial capital or sabihin nating center of or political center, ay yun yung kung saan located ang Kapitolyo, di ba? Capitol Hall. Okay, so kung saan yung Capitol Hall and at the same time yung pinaka largest city. Okay, balikan natin ang ano, ang Daet. Camarines Norte, it's Daet. Camarines Sur, it's meron silang independent component city or the largest city and the richest city in the province of Camarines Sur is the Naga City, okay, na lugar ni Vice President Leni Robredo. Tapos yung pangatlo naman, it's Catanduanes, which is naman ang kanilang ano, capital town ay ang Virac. So far wala pang syudad ang Catanduanes. So Virac, yan yung kanilang capital town. Tapos yung sa Masbate naman ay Masbate City, syempre. Okay, pang 5 ay ang Albay. So it's the Albay, ang capital town naman nila ay ang Legazpi City, and ang pang-6 ay ang Sorsogon, which is ang capital city is Sorsogon City. Okay, so sana naintindihan nyo na. So sa 6 na probinsya na yon sa buong rehiyon ng Bicol, so Legazpi City ang siyang pinakamalaki in terms of population. Alright, it's the region center of tourism, education, health services, commerce, and transportation in Bicol region. The city is applying for a highly urbanized city. So in short say, malupit pala talaga si Legazpi kumpara kay Naga City. Nice one. Okay, so ano pa ba meron dito? Old Albay District, Legazpi Marker, Embarcadero de Legazpi, yan, idol ko yan, magandang ano yan, mall. Port District, Plaza Rizal. Okay, meron ditong Country Philippines Region Bicol, Province of Albay, 2nd District. Okay, sino ang kailangan representative? Albay's 2nd Congressional District is one of the 3 congressional districts of the Philippines in the province of Albay. It has been represented in the House of Representatives of the Philippines in 1916 and earlier. Okay, the district consists Albay's capital city Legazpi, adjacent municipalities of Camalig, Daraga, Manito, Rapo-Rapo. 5 lang. So sila yung distrito. So hindi kasama dito yung ano, no, yung Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Ginubatan, Pulangi, Piuduran, ano pang mga hindi ko nabanggit. Yan lang ba yun? Ligaw. Ligaw, tsaka ano pa, yun, no, basta maraming ano dito. So yung nabanggit ko na yon wala dito sa so yun ang 0 District 1. Okay, Joey Salcida ang kanilang representative.
Nice one. O nga pala, Joel Salcida is ano yan parang kaibigan yata ni ano yan, ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ako sure. Anyway, so yun lang ha. Balik na tayo dito. So, ang probinsya Albay, 2nd District, Joey Salcida. So, okay, alam ko na, sa 2nd District, ang kanilang congressman ay si Edsy Lagman. Yun, ano yun, no? Grabe. Sobrang hater, Duterte hater talaga yung taong yun. Anyway, patay na siya, no? So, rest in peace. Founded naman noong 1616. Luma, no? Kasi, ano siya, although hindi man siya 15 kasing edad or kahilira sa mga lumang Oton, Iloilo City, Cebu, Iligan, Katbalogan. Hindi man siya kahilira kasabayan sa 1500s. So, at least, ito naman siya ay 1616. So, ibig sabihin, mga 10 years mahigit lang din yung yung nakalipas tsaka siya na founded. So in short say, Legazpi City is still one of the oldest town in the Philippines. Okay? City head naman nila is 1892. Ang galing naman. First time. So naging syudad siya noong 1892. Okay. First time. Tapos July 18 naman, ang 1948 naman ay ang second time. Tapos 1959 ang final date. Okay. Name for Miguel Lopez de Legazpi. Okay, sino hindi nakakilala kay Miguel Lopez de Legazpi? So ano yan kilala ko yan, 'di ba si Lord si tingnan nga natin para sure tayo. Sa pamilyar ko siya. Miguel Lopez de Legazpi, June 12, 1502 hanggang August 1572, also known as El Adelantado and El Viejo the Elder, was a Spanish conquistador who financed and led an expedition to conquer Philippine Islands in the mid-16th century. He was joined by Guido de Lavizares, relative Martin de Goiti, Friar Andres de Urdaneta, and his grandson Juan and Felipe de Salcido in the expedition. Legazpi established the first Spanish settlement in the East Indies, and after his expedition crossed the Pacific Ocean, arriving in Cebu in 1565. Okay. So 1502, galing. I mean, yun na yun, no? Luma na si Legazpi. So doon pinangalan sa kanya ang lugar, no, ng Legazpi City ng Albay. Yun na siguro, meron silang 70s. Okay, gano'ng kalaki? Okay, sige, pagpatuloy muna natin. Government type, Sangguniang Panglungsod. Alfredo Garbin ang kanilang mayor. Vice mayor naman si Oscar Robert Cristobal. Representative, okay, Jose, no? Salcida. Joey na lang, Joey for short. Okay, meron silang electorate na 131,000 population. So, nasa sila, no? 2020, ang kanilang census ay meron silang population na 209. So, expected na natin to nasa mga 220 na rin siya ngayon siguro. Or 210. 220 na lang, no? So, nadagdagan ng at least mga 10,000 population. So, 220. So, hindi na kapagtataka, one of this day, magiging highly urbanized city na si Legazpi City. Where in fact, capable naman talaga silang gampanan ang pagiging isang highly urbanized city kasi kumpleto Ricardo sila. Meron silang taxi, meron silang Grab, meron silang SM, meron silang Starbucks. So, di ba? Sarap ng buhay pag may Starbucks. Totoo yan. Iba talaga ang feeling pag may Starbucks. Yung gusto mong makapag-relax, magkape ka talaga. So Starbucks ang pinaka-nabista. And ano pa ba, no? Meron silang airport, of course, Daraga, hospital, simbahan, universities, ang gagaling ng mga universities, Aquinas, Bicol University. Tsaka siya, no, marami siyang mga nakapaligid na mga municipality na mga magagaling din. Ay, ibig ko sabihin mga may kaya din, no? So yun na nga ang Daraga. Yan, magiging parte niya yan. Kaagapay niya para magiging metropolitan area of Legazpi. Okay, so nasa 200 plus na sila na population, pero meron silang electorate ngayon na 131. So lagpas, no, it's about or more than 150. I mean more than 50% ang bilang or yung percentage ng kanilang electorate. And meron silang total area of
153.70 kilometers squared. Kung i-convert natin ito sa kung i-convert natin siya into hectares, so it's 153 it's 15,370 hectares. So gaano ba kaliit yun, no? So maliit lang talaga siya i-compare natin kay Iloilo. So dalawang Iloilo City bago maging Legazpi City. So si Iloilo City kasi lang siya, nasa 7,000 hectares mahigit, no? Or sabi natin i-round up na natin, no? Gawa-gawa tayo ng dito, no? Round up. So ang Iloilo City is meron silang 7,000 plus na hectares. So gawin natin 8,000. So i-times na natin ang 8,000. So that's 16,000 hectares. So ilan ba? Almost 16,000 hectares ang, or 150 or 15,000 hectares ang ang Legazpi City. So in short say, ang laki ni Iloilo City times 2 equals Legazpi City, parang ganon, no? Okay, elevation meron silang 400, pinaka highest elevation nila is 8,000 feet, 8,018 feet or 8,018 feet. So that's Mount Mayon. Okay, population 209, density Legazpineños. Okay, yun, Legazpiños pag lalaki, Legazpeñas naman pag babae. Yun, meron silang household na 46,000. So ganun lang kakonti ang mga kabahayan ng Legazpi City. Okay, first income class city. Congratulations. Meron silang poverty incidence na 17.62%. So far, kung i-compare mo sa mga component city, ito na yata ang pinakamaliit na poverty incidence. Ang galing. Revenue 1.8 billion. Ay, maliit lang, no? Maliit pa. Billionaire city sila pero hindi pa sila like yung mga tag 5 billion, 4 billion. Pero not bad. At least billionaire city pa rin naman sila, na. Assets, meron silang 4.9 billion. Expenditure, so it's 1.4 billion. Liabilities, meron silang 652. Ang liabilities, yun yung mga projects. Ay, may ibig sabihin mga government facilities. Example, City Hall, Barangay Hall. Yun yung mga yan yung mga liabilities, pinakagagastosan ng yan ng taong bayan, no? People's tax ng ang pinambabayad diyan. 'Di ba? Maintenance, pasahod sa mga empleyado, liabilities din yan tawag diyan. Okay, so service provider. Albay, Aleco. Okay, yun lang, no? So the city is composed of 2 districts, Legazpi Port and the Old Albay district. One of the Philippines' most popular icons and tourist destination is partly within the city's borders. In 2018, Legazpi was ranked first in overall competitiveness among component city by the National Competitiveness Council. The city also ranked first in its infrastructure and second in economic dynamism. In the same year, Legazpi was also named most business-friendly city in the component city category by the Philippine Chamber of Commerce. Diba? So, yun ang sabi ko sa inyo, livable city rin ang Legazpi City. Totoo yan. Kasi may Grab, may taxi, merong Starbucks, may SM, maraming shopping malls, public market syempre, no? Accessible pa. May mga tricycle din madami. So, thank you for watching. Tsaka ang ganda ng view. Ang ganda ng pagkain, lalo na, no? Mga ginataan, mahilig ka ba sa mga ginataan? Legazpi or Bicol province or Bicol region is definitely the best. Suits you, diba? Best for you. Ganun lang. So maraming thank you sa mga nanonood dyan. Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Okay ba? Alright, so yun lang. Ipagpatuloy pa ba natin basahin yung ibang mga dito, information? Etymology. Ano ba ibig sabihin ng etymology? Okay. The city of Legazpi was named after Miguel Lopez de Legazpi, the Basque Spanish conquistador who officially annexed the Philippine Islands to the Spanish Empire in 1565. History. Okay yan, mataas-taas ang history, no? Ba? Saan na lang tayo sa iba? Wait lang. History, foundation, taas. Grabe, daming Let's go to geography. Geography. Legazpi is on the, hindi na kailangan, hanapin na lang sa mapa. Kung malaman nyo ang geography located, no? Andyan yan. So demographics, economy lang tayo.
Gano kayaman? Legazpi is a major economic hub in the Bicol region. Economic activities in the city include agriculture, wholesale and retail trade, services, manufacturing and mining. Okay. Dami nga. Okay. What else? Ano pa bang mga basahin natin dito? Of course, government, culture. Culture na lang siguro. Okay, the Ibalong Festival is an religious festival held annually each August. The festival celebrates the epic fragment Ibalon, which narrates the exploits of the three legendary heroes of Ibalon. Okay, yan, Ibalon. So we're done. By maraming thank you, no. So abangan ang ating public market vlog sa Legazpi City kasi maganda ang kanilang palengke, parang mall na rin siya, no, hanggang 4th floor. And pupunta rin tayo ng Daraga Church para makita natin malapitan ang Mount Mayon at kakain tayo ng chili ice cream. Abangan.